Panginoon sa pamagitan ng pag-aaral ng lesson. Nay, ano po pangalan niyo, Nay? Pwede po ba kayo lumapit saglit? Pwede po kayo lumapit saglit? Lapit po. Di po mabot yung mic eh. Tagalog po, Tagalog. Tagalog. Ano po pangalan niyo, Nay? Winifreda Pascasio. Winifreda. How young are you, sister? 72 pa lang. 72. Kamusta po kayo? Mabuti. May comment ko na mayroon kayo gusto po mga uspata po sa inyo? Ayo, mabuti nga nawa kayo sa akin. Ako talaga lagi na una dito. At nagsisimula kami minsan alas 10. Kaya matatapos na tayo sa leksyon natin, wala pa tayo siguro kasama. Kaya ang ginagawa ko pagdating na dito, kaya sa kanya ng halaman, kasi nga may tagawalis kami dyan. Ay sa dito, minsan lang kanta ko ng kanta ko mag-isa. Nakasilip ako dyan, may nanonood sa akin. Medyo umisit ako. Kasi sinisilip din nila, may mga kasama ako. Nakabisit na naman ako gano'n. Tapos may dumating na hindi kayo nagkata. Nakamicrophone ko naman ako doon. Parang feeling ko marami kami. Kasi kanta na yun eh. Ngayon na dumating, hindi ko alam kung darating siya ngayon. Itinigil ko, welcome ko, wala naman palang kasama. Pero, interesada siya. Parang, nakaano na siya sa baptism. Dalawang buwan na siya, kadadalo dito, simula noon, napay masilip niya, na nagkakaroon na ng isa. So, baka kasama niyo po kumanta ang Angel sa Langit at Ay. Kaya tingin nila, parang maraming kumakanta. Siguro nga, yun ang magkakaroon nila. Parang marami na eh. Nag-iisang kumakanta, paus pa. Okay naman. Alas din po, no? Medyo kailangan isingin po ang mga member ng iglesia, nanay. Mga gising yun, aywan ko lang. Kasi may gising naman na hindi nakalaw eh, di ba? May gising talaga na hindi nakalaw, nandiyan na. Kaya mga gising sila. Hindi ko lang alam ano dapat gagawin. Dahil matatanda na rin sila sa pananampalataya. Mga distansya, ang katwera, distansyadong bahay. Pero ako, malayo, din sa Kabayanan. Nandun ako sa West Direta. Sa po kayo doon? Sa po kayo nakatira? Sa West Direta. Alam ni Pastor Janela. Gano'n po kayo doon? Ilang oras? Wala yata 15 minutes sa ride, ano? Wala 15. Ang susunod na mas malayo doon sa Linusungan. So, San Esteban, si Brother ako, kasi siya ngayon ang Ilatero. Na-transfer siya dito. So, ang iba, nandun. Alam niya ng mga Rizado, nandun sa Burgo, sa Santiago, doon sa Santiago yung Pangilesta. Nandun din sa loob ng kampo yung Corpus, mga peligro. So, yun ang ating mga asahan ng mga kapatiran niya darating. Ganon, kalalaki yun. Salamat po na yung Winifreda. At tayo magkakasama gawin hapon. Yan. Dati, naraha ako. Naraha? Nakapag-asawa ako ng pastasyo ulit. Sa si Mister? Sa si Mister? Patay na. Patay na. Tagal na po. Tagal na. 1997, itong pastasyo. Yun naraha, 2 years old pa lang yung bunso ko. 2 years old? Yan ang baby. Yung una, yun naraha, 2 years old pa lang yung bunso ko. Naku po ngayon. Yung pastasyo, 97. Ito 1997. Okay. Nakarami. Kala mo ito. Kasi ito sa 72. Okay, mga kapatid, mga kabataan, tayo po ay nasa second quarter na ng ating lesson. Tayo po ay nasa second quarter na tayo po ay nagpalit na ng pinaka-theme ng ating lesson, ang evangelism and witnessing. Ating tinapos noong nakaraang Sabado, ang theme na glimpses of our God. Tayo nakita natin at nakilala natin more kung sino si Kristo. Wala nang creation na gano'n sa kanya kamatayan na may patungkol lahat kay Kristo. At ngayon, bago siya umakyat ng langit, welcome brother, bago siya pumaroon sa kanyang ama at upo sa kanang kamay ng kanyang pong ama sa langit, ay ibinagit niya nga yung binasa ni kapatid ni Agnes kanina
sa Matthew 28:19 and 20, which is the key thought or key text ng ating pong first lesson ng ating second quarter ngayon. Babasahin ko muli, bago tayo manalangin. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Bibigyan mo natin ng buhay, mga kapatid, itong napakadakilang komisyon o tagubilin ng Panginoon Diyos sa atin. At ating malalaman muli ano ba ang kahalagahan ng evangelism at witnessing sa buhay ng isang Kristiyano at sa kanyang iglesia. Ano po? So bago tayo pumalakot sa ating pag-uusap, tayo po ay yumuko at tayo pinihingi ng gabay sa Panginoon Diyos. Dakilang Ama, sa langit, ipo na luto ngayon ay mag-aaral ng lesson, salita na wala po sa iyo. Ay pag-aaral ng Great Commission na ipinibigay sa amin. Tayo pa naman hiling at pag-uusap na iyo po ang samahan. Bigyan po kami ng kaliwanagan, katalinuhan at kaunawaan. Ang pupuso at isipan na maging handa sa pagtanggap ng mga katotohanan. Ito po ang hiling at dalangin, alam-alam po lahat sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sister, dito ka naman sa amin. Brother, para tayo magkakitaan ng malapit. Sister, ano pangalan niyo, sister? Freda po. Freda. Kapunan. Ito, Willie Freda. Brother Willie to, panigurado. Romeo. Romeo? Brother Romeo, welcome. Kabisara. Kami po pala ay galing sa Las Piñas. No, particular sa CAA. Yun po ang aming lugar na pinanggalingan. Ano po, kami po ay bakasyon na 3 araw. Dito kami ng Wednesday night. At kami po ay bakasyon sa Capones, Camaranoanin. Okay, let's move on. So ngayon ay ating po, since ating pinag-usapan na evangelism at witnessing, sa ating lesson, ating munang bigyan na konting definasyon, ano ang evangelism. Sa ating lesson, ang evangelism na sinasabi, usually ang evangelism ay long-term program mahabang preparation na ginagawa. Ngayon, tamang-tama yung ating lesson dahil itong buwan na ito, ang lahat ng mga iglesia na nagkaroon ng evangelistic crusade, di ba? Usually summer ang ginagawa nila. Kasi ang lahat, usually ng mga members, ay nandiyan na tumutulong. Lalo ng mga sadyante, nandiyan. So usually ang summer, tsaka panahon kasi hindi tagulan. Kaya usually itong mga panahon natin, nandiyan talaga evangelistic crusade. Kaya ang tama-tama itong ating lesson na isang panawagan paalaala sa atin. Ang evangelism, mga kapatid, ay long-term preparation niya. Usually ang pinaplano, last year pa, ang iba naman early this year. So yun ang evangelism. Ang evangelism po ay nandiyan amin pinapakita din naman ang mga pabalita, mga lesson. Usually, ang ating mga fundamental beliefs. Pero po ang unang point ng ating lesson na gusto ko din sa inyo ay pag-aking mabasahin, it is important to view evangelism as a continual process rather than a single program or event. Dapat daw po ang ating evangelistic crusade ay continual process. Hindi lang siya natatapos sa isang pagkakataon at masusundan pagtapos na ng mga nakalipas taon. Usually ang mga iglesia, ang evangelistic crusade nila, usually mag-isa amin ay we try to practice sa ating church na summer at saka September, October, November, December. Kung meron man tayong fund o meron mang available speaker. Kasi nga po, ang pangangalan ay continual process, dire-diretso. Yan. Mamaya may nurturing din dyan. So, yun ang evangelism. Yan ang evangelism. Ano po? Kasi mamaya atin naman i-define ano yung witnessing. So, evangelism should be a continual process, dire-diretso. Kaya tama lang ang ginagawa ng ating mga iglesia na merong plano at priority ang evangelism. Di ba nga, minsan, nakabinyag lang. But still, continue yung ating Bible study. Kaya ang usually sa ating church ay in-encourage tayo, di ba ng mga elder, ng mga layman, na maghanap, patuloy na maghanap ng mga interest na ating pong maaralan.
Ayan. So yun ang evangelism. It should be a continual process, mga kapatid. Kaya maunawaan natin sa ating iglesia, kapag ang ating mga leader sa iglesia inanawagan ng suporta. Huwag tayong usawa ng mangaral. No, huwag tayong usawa ng mangaral dahil ayun ang tagubilin sa atin ng Panginoon Diyos. Even unto the end of the age, hanggang sa katapos-tapusan ng mga panahon, ay kailangan tayo mangaral. Now, what is witnessing? What is witnessing naman? Ano naman yung pagsaksi? Ano po? So kanina, ang evangelism ay long-term preparation usually. Ang witnessing mga kapatid hindi. Ano po? Ang witnessing hindi. A witness is one who gives a testimony. Ito yung ibigay ng mga testimonya pagkagawa sa isang bagay. So kung mga kapatid, kailangan mo ng testimony para matayuan mo yung pinanitigan. Diba? Nagnakaw yan, sabihin mo. Nagnakaw. Kinuha yung aking LED TV. Kapag wala kang witness, mga kapatid, hindi ka mananalo. Hindi mananalo si Sir Sally sa kaso. Eh wala ka naman patunay. CCTV camera, witness yan. Kahit sabihin mo din tao yan. Yun ang nakasaksi. May record niya yung mga pangyayari. No? Huwag ka na maging false witness, ha? Huwag ka na maging false witness. Bisa ba, sister? Huwag ka na maging false witness. Kaya kami sinasabi ng Biblia ng mga pulangang propeta, pulangang mga saksi. Huwag na false witness. So, ang witnessing, ito yung nagbibigay ng testimonya patotoo sa isang mga bagay. Ano po? Dito po sa ating lesson, binigyan ng stress dito ang witnessing sa Mark 5:19, 1 hanggang 20. Yung Mark 5. Diyan ipinakita, ipinitsure out what is witnessing. What is the exact example of witnessing? Yan po yung, ang Panginoon, briefly, ikakwento ko lang, ang Panginoon, kasama ng kanyang mga disipulo, ay naglayag at pumunta sa lugar ng Gerasenes. Ano? At alala natin na pagkataon ng barko, pagbaba ng Panginoon Jesus, kasama ng kanyang mga disipulo, ay lumapit ang isang lalaki. Demon-possessed na lalaki na mula sa tube sa libingan. At ang pagkakadescribe dyan, mga kapatid, sa Biblia, kahit anong mga chains, paa, kamay, diba? Change siya, hindi siya kaya mapigilan. Kanyang sinisira ang ulak, ang chain. Dahil ganoon kalakas ang devil spirit na sa kanyang katawan. Kanya sinusugatan ng kanyang sarili, walang makalapit sa kanya, walang makapigil sa kanya. Napakalakas niya, demon-possessed evil spirit. Yun yung pagkakalarawan dyan. Apan si Christ, nakiusap ang lalaki. Nakiusap ang lalaki na huwag siya purusahan, huwag siya itapon sa dagat. May respeto itong devil spirit sa Panginoon. Hindi lalaki, hindi niya kontrol sa sarili niya. Kontrol siya ng masamang espiritu. At nangyari nga dyan, pinalis ng Panginoon ang masamang espiritu sa lalaki, napunta sa mga pigs, sa mga sumay. Ang pagkakala niya, 2,000. Ganun karaming devil spirit na nandun sa katawan ng lalaki. 2,000. Legion nga yung tawag sa kanya, legion. Kasi marami. So sabi nga ng ibang mga tao, kaya pala kayo mga Adventist, hindi kumakain ng baboy. Kasi meron devil spirit. Kasi daw nung lumipan nga, bago lipat, ng mga panahon na yun, ay doon ibinigay yung mga devil spirit. Nakausap ko kaya ako, hindi po. Hindi naman. Yan. So, nawala, doon sa katawan ng lalaki, siya yung nagkaroon ng katanyuan, at iba nga pagdating ng mga tao sa community, nakadamitan ng maayos ng lalaki. Nasa katinuan niya na. Mga kapatid. At nung nagalit ng mga tao, pinapalis ang Panginoon Jesus, dahil sa'yo natatakot na maubos sa kanya ng mga kabuhayan. Ano yung sabi ng lalaki? Panginoon, gusto ko sumama sa'yo. Diba sabi niya? Gusto ko sumama sa'yo. Gusto ko maging disciple mo. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, sa 20, Lenlen, sa Mark 5, verse 20, ano sabi ng lalaki? Pakibasa mo. Sa 19 ba? 19.
Sa 19 yun, no? Hindi siya pinayagan ni Jesus. Pag sasabi sa kanya, go home to your family and tell them how much the Lord has done for you. At ipinangaral ng lalaki yun. Kung gaano kabuti yung kanyang naranasan sa Panginoon, and that is witnessing, mga kabataan, mga kapatid. That is the exact example na ipinipicture dito sa ating lesson na witnessing. Ayun ang complete example ng witnessing. Pag-ibigay testimonya sa pagpapala na naranasan mo kay Kristo. Ngayon, mga kapatid, am I a witness? Tayo ba yung witness lahat, mga kapatid? Tayo ba yung witness? Pwede mo, sabihin mo, baka hindi. Kasi hindi ko naman nakita ang Panginoon na nagpagaling ng sakit. I can only say kasi galing sa Biblia. Pero hindi ko siya nakita na mismo nag-ascend sa heaven. Ha? Hindi ko siya nakita. So di ako witness. Kasi di ba kayo sabi natin, para magbigay ng testimony, dapat witness ka sa isang pangyayari. Unless, kapag nakuha mo na sa iba, hearsay yan. So, tayo ba lahat dito ay witness? Hindi natin nakita ang Panginoon na napako sa krus. Hindi natin nakita ang Panginoon na namatay sa krus, na bumangon pagkalipas sa itong araw. Ako ba yung witness? Mamaya sa ni Pastor Jonel. Basta advance yun, para mapaganda ka. Ha? So, okay? So, second point na gusto ko dali sa inyo, sa ating lesson yung number 2, in-encourage natin ng Biblia na to share the good news about Jesus. Yan, share the good news about Jesus. So, witnessing, giving testimony. Pero di ko sagutin yung tanong kay Pastor, nalabasan ko yun. So, giving testimony. So, tayo, mga kapatid, kung ano yung naranasan mo kay Kristo. Ano po? Usually, ang testimony, ang witnessing ay magandang format. Ang first part, sabi din sa ating lesson, ay ano ka dati? Yan. Ano yung buhay mo dati? Usually, yan, nagsimula sa masamang istorya, masamang karanasan. And then, ang gitna niyan, ayan, paano mo na-meet si Christ? Paano dumating sa point ng buhay mo na na-realize mo na mayroong Diyos? And pangatlo, ano yung bago-bagong nangyari, na the time na yung nakilala si Kristo, tinanggap siya. Usually, ganyan yung proseso ng testimony of witnessing. Ganyan yung proseso. Sino ba sa inyo may magandang formal ng story? Masama ka dati, nakarinig ka ng good news, tapos nagkaroon na pagbabago. Sino meron? Sino ba mga converted Seventh-day Adventists dito? Ay, di kayo kriminal. Hindi ko sabi masama, kriminal na. Lahat ito mga born yun, di ba? Mga born Adventists at least nagagay. Gawin check. Dati, meron. Sige nga. Testimony, witnessing. Check nga, si Joseph. So, ganun yung format ano yung buhay mo dati? Then, paano mo na-meet si Christ? Ano nangyari? Nakapakinig ka ba na crusade or what? And then, ano yung pagbabago nangyari sa iyo? Sa mikling oras, Joseph. Dati kasi, lagi ako sumasagot sa mga magulang ko. Kahit ko silang, yung lagi kami nag-aaway, lagi umiyak yung mama ko kasi dahil sa akin. Pero simula nung pumunta ka naman tumira ako sa tito ko, tapos sinama niya ako dito sa Las Piñas sa CET Church, bago siya. Na-remind ko na mali pala yung ginagawa ko dati na sumasagot sa mga magulang. Yan ang bago yun na hindi na ako sumasagot.
Christ kasi sinama ko yung dito ko sa CA Adventist Church. Tapos narinig ko yung doctrine ng CA Church Adventist na mga Adventista. Kaya narinig ko na masama pala yung sumasagot sa mga magulang. Okay, thank you. Pwede niya ma-explain, bakit lang niya mai-elaborate mabuti. Pero more than that siguro, pag hindi sila kinig sa mga magulang niya, siyempre sinusuway niya, diba? Yung mga magandang aral sa kanya. Then nakapakinig siya ng krusada, ng mga aral sa Biblia, kanya ito tinanggap, ang mga nagkaroon ng pagbabago, at marahil ngayon kanya nang nalalaman na ito masama kapag ginagawa sa kanya mga magulang. Now, that is witnessing, mga kapatid, mga kabataan. At hindi mo kailangan maging evangelist to do that. Hindi mo kailangan mag-aaral ng theology para maging isang witness. Sabi sa ating lesson, witnessing was a natural result of conversion. Witnessing ay isang natural na resulta po ng conversion. Ano yung conversion? Sa Tagalog ay pagbabago. Pag-convert. Nagyan mo ng pag-i. Converte. Pagbabago. Alin? Ha? Kasi kung kinonvert mo isang bagay, parang pangit yan, yan mo maganda. Hindi ka mag-convert ng pangit, papangitin mo pa. Downgrading na yun. Hindi na conversion yun. So, conversion, mga kabataan, mga kapatid, ay a natural result ng ang witnessing pala ay isang natural result ng conversion. Natural na result, natural na bunga kapag tayo na-convert. Doon nga lang ang masamang balita nga lang at masamang side yan. Once you receive the good news, once you receive the blessing, may tendency hindi mo rin may bahagi. Bakit? Una, nahihiya ka. Di mo alam paano gagawin. Di mo din alam paano mo sisimulan ang pagbabahagi. Yan yung natural ay kalimitan na dahilan. Nahihiya tayo. Pangalawa, di mo alam para sisimulan. Pangatlo ay di mo rin alam kung saan ka mag-i-end or ano magiging result. Sabihin natin, baka napahiya lang ako, baka sabihin nito, napakabanal ko naman. Baka i-reject niya yung aking ibabahagi. Yan yung mga naglalaro sa isipan ng mananampalataya. Kaya minsan ang witnessing at testimony ay, hindi nangyayari. Sa lesson nga natin, sinabi nga dyan, mas powerful ang result, mas powerful, mga kapatid, ang witnessing at testimony. Kasi na-realize mo yun na na-experience mo yung binabahagi mo. Ngayon, mga kapatid, matapos na ako, 5 minutes sila para may discussion tayo. Since ito ay review lang naman. Ngayon, since we are told, to witness, mga kapatid, ano ba yung dapat na sasabihin ko? As a witness. Diba? Mga kabataan, alam ko mga kapatid, alam ko may kanya experience sa pananampalataya, nanay. Diba? May sarili ka ng istorya. Marami na siguro. Marami na. Diba? Marami ka na rin parang babahagi. Ano kaya nangyayari sa atin kapag ito hindi natin ibinahagi sa iba? Bilang mananampalataya. Ito ba ay sagutin natin sa Panginoon? Kapag ako, kunyari ako, since ako'y nabinyagan, tumanggap sa pananampalataya at tumanggap ng biyaya, hindi man lang ako naka-witness, hindi man lang ako naka-witness ng testimony sa Panginoon. Ano ba aking pananagutan? Ano ba aking pananagutan? Brother Ricky, sagutin mo mamaya yan, ha? Sagutin mo naman yun mamaya. Kapag ako, kunyari, matagal naman ng palataya, dumating ang katapos-tapusan ng mundo. Hindi ako naka-witness. Wala na akong nabigay na testimonya about sa Panginoon. Wala akong witnessing. Meron ako pananagutan sa Panginoon Diyos. Ito ba ay magiging dahilan na ako ay hindi makapasok sa karayaan ng langit? Meron ba akong kasalanan na gagawa? Kapag ako ay hindi nakaka-witness man lang, na may mga opportunity na hindi ko nagagawa. Si Brother Ricky naman yan, para
Pastor, may masagot, si Brother Ricky. Doon iikot yung ating lesson ko yan. So ngayon, sa Acts 6, 1-7, alam mo naman natin patuloy yan. Sa Acts 6, meron pong binabahagi dito kung bakit naging successful ang mga pangangalawa. Basahin ko po In those days when the number of disciples was increasing, the Grecian Jews among them complained against the Hebrew Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables. Brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the Word." Yan, sa 7, may pinili sila dyan, sa 7, so the Word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and the large number of priests became obedient to the faith. Ipinapakita ko dyan mga kapatid lamang na talatang yan na kailangan ng maraming workforce. Kailangan ng maraming workforce para bibigyan ng pabalita na bilis. Sabi nga sa 7, di ba? The number, so the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly. Mabilis yung pagdami nila. Mabilis yung pagdami. Yan, mabilis yung pagdami. Kaya pakilala mo dyan na kailangan ng maraming workforce sa isang iglesia para ang pangangaral, para ang witnessing ay mabilis, marami nakakapakinig ng pabalita. Kaya nga ngayon, ang effort ng ating denomination worldwide ay ganoon na lamang. Kasi nauna na tayo itong mga denomination sa pangangaral. We are behind doon sa mga malaking pangalan ng iglesia. Pag-claim na katotohanan na sa atin, pero tayo nauunahan. Kaya nga tayo ngayon, ang ating yung pangangaral ngayon ay pinapalakas ang ating media ministry. Ayan ang malakas pinapalakas ngayon. Kasi dyan mo marireach out, mga kapatid, ang lahat ng mga bansa at least. Ang lahat ng mga bansa. Yung mga hindi na mapasok ng ating mga kapatid ng mga bansa dahil marami ay pinagbabawal ang itong mga pangaral. But through media ministry, ay naabot sila. At marami din naman nabibinyagan sa kanyang mga bagay, di ba? Yung mga radio ministry. Kung tanungin natin yung mga nauna sa atin sa mga radio ministry, TV ministry, marami rin ako-convert. Kaya po mga kapatid, kapag maraming workforce, maraming mga kapatid na tumatanggap ng responsibility at nakakaunawa sa evangelism at itong witnessing, mga kapatid, mabilis ang pagdami. Mabilis ang pagdami ng mananampalataya. Okay? So, puputulin ko dito para magkaroon tayo ng discussion at matanong, madagdagan pa ating kalaman na hindi ko po ubusin ang ating oras sa isa-isa ng ating lesson. Pastor, yung tanong ko kanina, lapit ka na lang, ano? Yung tanong ko kanina, Pastor. Ano nga yung tanong ko kay Pastor? Refresh my memory. Hindi, Pastor, ano yung tanong pa? Pero nagsasagutin mo. Nagsasagutin mo nga. May sagot kayo, Pastor. Sige, sagutin mo muna. Tanda mo yung tanong. Kung sabi ko bang mabibigas tayo? Ay, tanda ko na. Pastor, kapag ako ay tumanggap yan, sa katotohanan, Akin nun. Yung pangangaral ata sa kanya. Ay, yung witnessing ata. witnessing sa kanya eh. Ay, hindi, kahit pinakita si Kristo. Yan. Kahit hindi natin nakita si Kristo, Pastor. Yan, di ba, sabi natin kanina, kapag witness ka, kailan nakita mo yung mga event. Para magbigay ka ng testimony, kailan nakita mo. Eh tayo, Pastor, natin nakita si Kristo na pa sa krus, namatay sa Kalbaryo, di ba? Umakyat sa langit. So how can I be a witness? So
So paano yun, Pastor? Di tayo naging witness. Okay, kung titignan po natin mga kapatid, parang ang hirap, di ba? Sasabihin natin, napakaswerte naman ng mga disciples kasi nakasama nila yung Panginoon at sa ganung paraan, kaya nila sabihin kung ano yung mga karanasan nila sa ating pinapagligtas. Pero mga kapatid, isang halimbawa rito si Luke. Di ba? Si Dr. Luke ay hindi niya nakita si Kristo. Pero nakita natin naging matagumpay siyang saksi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang aklat. Isa sa mga 4 Gospels. So dito sinasabi mga kapatid na not necessarily na kailangan nating personally makita ang ating Panginoon. Pero ang salita niya mga kapatid sabi niya, His word is as good as His touch. Kapag mabasa natin mga kapatid ang kanyang salita at na-touch ang ating mga puso't isipan, wala tayong magagawa kundi ang magsaksi para sa ating Panginoon. Kasi ang witnessing mga kapatid dito conditional. Ito ay bunga ng karanasan mo kay Kristo. No? So, ibig sabihin, kapag hindi na nag-witness, isa ang dahilan nun. Hindi natin naranasan sino? Si Jesus Christ. Pero kapag tayo nag-witness, that is the fruit of your relationship with Jesus Christ personally at wala na pong iba. So, ang witnessing mga kapatid ay hindi ito kondisyon, kundi ito'y bunga ng iyong personal na pagsaksi sa pamamagitan ng ating sa Panginoon, hindi lang sa pamamagitan na hindi lang sa dahil nakita natin siya, kundi narinig natin siya hindi narinig natin siya. Isang halimbawa din si Jeremiah. Si Jeremiah mga kapatid ay isang saksi ng ating Panginoon. Pero hindi niya direct na nakita ng ating Panginoon. Pero nakilala ang Diyos sa pamamagitan ng tinig ng ating Panginoon. At ang pinakamalakas na tinig ng Diyos na pwede natin tingnan ngayon upang tayo maging saksi ay walang ibang kanyang salita. Na po, His word is good as His touch. And at yung transformation o yung conversion na ating naranasan bilang mga tao, ito isang magandang halimbawa mga kapatid ko na ng Panginoon kahit hindi natin siya nakikita ay gumagawa po sa puso ng mga tao. So hindi naman ibig sabihin na pag hindi natin nakita ang Diyos, hindi na tayo pwede mag-witness sapagkat iniwan niya yung kanyang salita para maging instrumento para po maging makapagsaksi tayo sa maraming tao. Okay? So ang kanyang salita mga kapatid, yan ang pinakamahalaga ngayon. Kumbaga, di ba sino kung mahilig magbasa ng kwento dito? Ako mahilig ako magbasa ng history. Okay? Kaya nung nasa beach, pinagkakwentuhan namin tungkol sa Israel, tungkol sa Gera. Kasi nabasa ko eh. Kaya po, iwanan ako sa Israel para alamin ko kung ano meron sila ron. Pero bakit ko na-share? Kasi meron akong nabasa tungkol sa kasaysayan ng Israel. Same thing with the Word of God. If we have the knowledge of the Word of God, unconditionally mga kapatid, isi-share natin sapagkat gusto natin i-share sa tao. At ito yung sulat ng Panginoon. Yung love letter niya na dapat natin ibahagi sa ibang mga. Salamat po. So, naunawaan natin yung sagot. Okay? Di tayo nag-isaksi ang kanyang mga salita at patotoo ng mga disciple na nabuhay noon, na nakita at nahawakan ng Panginoon Diyos, na nakarinig sa kanyang mga salita, ay enough para sa atin na paniwalaan sila. At tanggapin yun, kaya tayo ngayon na nananampalataya. Brother Ricky, ano ba ang aking pananagutan sa Panginoon Diyos? Nasa tagal sa pananampalataya, marami pagkakataon na pinalagpas na hindi mo na nakasaksi. Pero ba ang pananagutan? Kanina pa naman. Doon sa Matthew 25, talatang 14 hanggang 30, at mula doon din sa Lucas na kapitulo 19, talatang 11 hanggang 27, ay pinag-uusapan dito mga kapatid yung mga talento. At doon naman sa Lucas 19 ay hina ang tawag. Doon sa Mateo, meron itong binigyan ng talento na 5. Kasi umalis nga yung Panginoon. Pagbalik nung kailang amo, o ano ba nangyari sa 5 talento? Italikatiwala ako sa Diyos. Sabi, ito Panginoon, tumubo po ng 5. Yung 2 naman, Panginoon, tumubo uli ng 2. Yung isa natakot. Sabi niya, Panginoon, alam kong kahit hindi mo bukirin, nakikiani ka. Kahit hindi mo lupad at nakikihasi ka. Ang ibig sabihin ng Panginoon, gusto niya tumutubo. Gusto niya gumagawa. Sabi ng tao, na binigyan niya ng isang talento, naghukay po ako, binaon ko kasi natakot ako pag mawala. Yung
yung unang binigyan ng 5 at saka yung pangalawang binigyan ng 2 din ng talento, sabi ko, parito kayo. Kayo ay tapat na lingkod, katapat kayo sa kaunti, pumamanalin kayo ng marami. Pumasok kayo sa kaharian. Pero yung isa na natatakot, itinago yung talento dahil takot mawala. Sabi dito ay tamad. Tamad yun. Bukas sa napakamakan. Doon nagngangalit ang ngipin. Ibig sabihin nagdudusa. Ganon din naman tulad nito doon sa Lucas 19. Mga kapatid, ipinapakita rito ng ating Panginoon na pag tayo tumanggap sa Kanya, kaakibat niya responsibilidad. Hindi yung pagkatanggap ko sa Kanya, kung mo lang makikinig, uuwi, tapos na. Pabalik ko Sabado, pagkapos uuwi ulit. Yung responsibilidad niya ay what you have received, you give. At para tayo daluyan ng pagpapala na tumanggap sa Panginoon, dadaloy din naman sa atin, tatanggap din naman yung nandoon pa sa hindi pa nakatanggap. Gaya nung unang tanong kay Pastor, kung yung commission na yun ay only for the 12 apostles or disciples, tapos na saan ang gawain kasi nakamatay na yun eh. They all witnessed, they saw God, they saw Christ. Pero kung yung commission na yun ay para lang sa kanila, ay matagal na sana tayo, hindi tayo ngayon nakapakinig ng pabalita. It means that the commission given to the 12 apostles doon sa 19 at doon sa talata sa kapitulo 28 ng Mateo ay para sa lahat ng mga tao na susunod sa Kanya. Kaya nga sabi kasi, what you have freely received, freely give. Kaya mga kapatid, tandaan natin na tayo sa ating pagtanggap ng pananampalataya, tayo dapat ay lumago, dumoble, dumami, at pagkatapos nito ay magmamana tayo ng walang pagkakugan. Okay, salamat. So, nasagot ko yung tanong natin. Ano? Meron ba yung katanungan? Jay. Sa narinig ko po kanina, yung witnessing is by testimony. So, yung testimony, para masarap mo yun, kailangan mo magsalita. So, yung tanong ko, is there a type of witnessing na hindi na kailangan magsalita? Is there a simple way of witnessing? Hindi na kailangan. Tamad, brother Ricky, no? Then, tanong niya, kung meron bang other way of witnessing not by speaking? Like this, siguro. Meron kayo naisip? Sige. Sasagot tayo sa tanong. Meron bang ibang type o parang witnessing mo? Writing the Bible, but yan is part of the Holy Spirit. So, kailangan mo sulat ng libro, kailangan mo sulat ng libro para hindi ka magsasalita. Pastor? Yung kay Jade, yung kay Jade, siguro sa writing parang gano'n. Hindi, meron pa iba pamaraan ng witnessing na hindi siya magsalita. Okay. Hindi public speaking. Yung buhay natin mga kapatid ay isang uri ng pagsasaksi. Yung may pamuhay natin si Kristo mga kapatid, yan ay sinasabi yung, sabi ni Pablo nga, you are my living letters. Kayo ang aking mga buhay na mga panulat. So ibig sabihin mga kapatid, hindi lang dahil magsasalita tayo, kundi yung makita si Kristo sa atin, isang uri na ito ng pagsaksi. Yung minalig kayo na there are unexpected things sa langit, and one of those ay pupunta ka sa langit, tapos may akbay sa'yo. Kapatid, kung hindi dahil sa'yo, wala ko dito sa langit. Magtataka, bakit? Kasi nakita ko sa buhay mo si Jesus Christ. Kasi mga kapatid, kung iba sa atin, walang gift na mag-preach. Walang gift for public evangelism. No? Pero kung sa kanya si Kristo mga kapatid, that is the best way that he can witness for Jesus Christ, yung buhay niya. Yeah, thank you. Sabi nga nila, action speaks louder than words. Yung buhay natin. Okay, Jay, sagot. Sino ba may tanong? May tanong? Nanay. Meron lang ako tatanong o iba lang kung witness
Hindi namin harap. Ang ikalawa doon, hindi namin makatulungan. Financially. Financially. Pangalawa, yung sabi mo kanina, yung tungkol doon sa baboy, ay wala lang. Yung tanong sa'yo kung bakit hindi na kinakain. Ako, ang aking istorya doon, di ko alam kung witnessing day ko evangelism. Pinakalinis-linis na daw nila ngayon yung baboy. Dahil nasa Quran na or page na ang binibili na nililinis. Pero ako kasi pag ako tinatanong ba't hindi ako nakain ng baboy, sinasagot ko kaagad ng verbalan. Marumi yan. Paano mo masasabi marumi? Simple lang. Bumili ka ng isda, naghugas ka, bumili ka ng ganito, inipon mo yung mga leftover, yung mga tira. Kunyari, pinakulo mo nga dahil papakain mo sa baboy. Pero dahil sa pinakulo yun, ikaw ang kumain, ano sa palagay mo? Hindi, marumi daw. So, di ganon, diba? Di kaya nga marumi yung baboy. Parang maaga lang, mababaw lang na pagkapaliwanag, pero malaman, no? Kaya, yung sasabihin nila na malinis na yung baboy. Hindi ako conforme. Kahit hindi natin gamitin yung Bible, sa atin na lang pagkilos, pag-alaga sa kanila, kahit anong linis natin, marumi pa rin dahil yung ating mga tira-tirahan ay pinakakain natin sa kanila. Ayaw na natin dahil marumi yun sa atin. Eh bakit natin ipinakain sa kanila? Pagkatapos, pag kinatay yun, tayo din ang bibili. Ikaw din ang kakain, bibili ka rin doon. So, paano mo masasabi mo? Yan lang. Yung dito po sa paglinis-linis, umutong ng by witnessing, kaya po tanong nanay kung ba't di po siya pinapalinis, kasi di niya maharap. Kasi sa motive yan, mga kapatid. Kasi kung sabi sa kanya maglinis siyaan, yun lang alam niya. Kasi binabayaran niya siya eh. Para linisin to before Sabbath. Pero pag tayo ginagawa sa kanya pangaral, na gusto natin tuwing hapon, hindi na witness eh. Pero yung motive natin na ipalinis to para malinis sa pagsaban, hindi po lagi tayo witness kasi wala naman yung interaction sa kanya. We're not sharing the gospel directly sa kanya. Ano po? Kasi sa kanya, binili natin, pakilinis ito, yun yung gagawin niya. Financial nga lang. Pero siguro we have to step up, mga kapatid. If you want to share the gospel sa kapatid ko, kay nanay, matanda, may bahagi sa kanya what is the good news. Sa baboy po, hindi na po medyo out siya sa ating lesson, no? But still, yun po ay ang Panginoon nagsabi. No? Ito ay matumi, marumal-dumal, at tayo. Meron pa tanong? Meron pa tanong? Last point na gusto ko dali sa inyo, ay ang evangelistic process po ay hindi kumpleto sa ating lesson. Ay hindi kumpleto kapag ang ating po mga kaibigan ay hindi sila naging disciples at hindi sila na-nurture na buti at hindi na naging incorporate sa ating local believers. It means, hindi na natapos po ang evangelistic process kapag ang kanyari si Ana nabinyagan. Ang iba kasi, okay na, nabinyagan na yan. Iba naman. Hindi nag-mature na kanya pananampalataya, hindi siya nagabayan, hindi siya na alalayan mabuti, hindi raw po ito nakatapos sa evangelistic process. Kasi hindi siya na-mature. Yung kasi ang kahinaan ng ating denomination, karamihan ng mga iglesia. Ngaral ng ngaral, dami ng dami, hindi natin natutukan yung ating mga fruits. Hindi sila lumalago at hindi sila nagiging bahagi ng local group. Ano po? Kasi minsan tinitignan natin numbers, adamihan. Kaya pag magtitingin ka, pagtapos sa taon, nabigyan mo 50, ano na natili, 10, 20, nasa ng iba. Okay na sana kung nasa probinsya. Pero ang iba, lubas na ulit. Kasi hindi sila natukan, hindi nila na-feel. Kasi yung mga first part, alagang-alaga eh. Merienda, upo ka dito. Dalaw, di ba? Pag-evangelistic ka yan eh. Dalaw, may merienda, pagtapos ng crusade, papanalangin mo sila, dalaw. Di ba? Pagtapos,
aniha, wala. Parang, MU kayo. No? So, nabili nila na parang hinuli mo na sila at pinabayaan. Di ba? So, yun ang kami na natin minsan. Eh sa ating lesson, hindi na natapos ang evangelistic crusade hanggang ang isang believer, mga kapatid, ay maging disciple. Ha? At maging bahagi ng isang local group. It means, pag naging disciple din kasi yan, ginagawa niya rin yung ginagawa mo. Kung siya ay nakapag-witness na, kung siya ay nakapagkaroon ng testimony, ibig sabihin, nalalaman niya na yung pananampalatayang kanya tinanggap at kanya nang nakilala mismo si Jesus sa kanyang buhay. Doon at least na-achieve ng isang iglesia ang pinaka-true meaning ng evangelism, mga kapatid. Kapag ang isang mananampalataya na bago tumanggap kay Jesus ay naging disciple na rin ni Jesus. Disciple. Diba malalim yun? Hindi lang word na basta word disciple yun. Ibig sabihin, siya ay sumusunod na rin at tumatayo sa pananampalataya na yung tinanggap. Kaya sa ating iglesia, mga kabataan, CA, dito sa Adventist Church San Antonio, minsan, wag na birthday ka natin. Ba't yung paglago ng ating mga nabibinyagan? Sa iglesia namin, ganun din naman. Sige. Marami rin sa nawawala, hindi na alagaan. Sa tingin ko po, kaya nawawala yung mga bagong binyaga after dahil hindi naturo sa kanila yung doktrina natin. Halimbawa, bagong nabinyaga na ngayon, tapos biglang nawala nagsabat. Ibig sabihin, hindi naturo yung doktrina tungkol sa sabat. Kaya lang po na yun. Kasi kunyari, usually may ganyan case sa amin eh. May problema sa sabat, pero gusto niya mag-baptize. May problema sa sabat kasi may trabaho siya. Pero still, mag-baptize siya. Pero ito pa yung problem sa sabat. So, kumbaga, hindi pa siya nakakatayo talaga eh. Hindi pa niya totally naunawaan how sabat is important. Until such time, siguro, ma-realize siya, malalayan nga siya, na mananampalataya magtiwala sa Panginoon. Kaya nga, hindi na natapos sa isang evangelistic kapag hindi siya naging disciple. Na hindi naging disciple, it means true follower at nakakatayo nga po sa pananampalataya. Kaya, ibig sabihin niya, talagang no process nga eh, ang evangelism. Mahabang proseso, dire-diretso. Nanay. Kasi ang aking pagkakaalam na lang doon, sige, pangaral tayo ng pangaral, makatapos. Minsan may natitira sa Mandaluyong, minsan nawawala pa. Paano lalabas ngayon doon yung mga inihasig sa daan ni Jesus? Na yung naihasig doon sa magandang lupa, yun lang ang nagtubo at nagkamunga. Kung minsan nga hanggang sa matanda na, umaayaw na rin. Eh yun ang aking iniisip, meron yung hindi nagbabaklay ng bata pa, ng bagong higayan. At noong kalaunan, sabihin natin, kung ako iniisip ko, nailagay nga siya sa magandang lupa, noong natigang na rin siguro ang lupa, nawala na rin siya ng bunga, natamad na rin, bago pa siya nalagutan ng kanyang hininga. Marami ang aking nararamdaman na gano'n. Mga masisipag. Nadatang ko dito, mga masisipag sa mga gawain. Sumasama din sa mga evangelism. Noong dumating sa buhay niya, siguro parang masasabi ko rin, nainitan na rin siya. Nailagay nga muna sa magandang lupa, pagkatapos nainitan na tigang, hindi lang 20 taon bago pa siya nalagutan ng hininga na hindi na siya nag-adventist. Thank you po, Nay, sa pagbabahagi. May tanong pa kayo? Tay, kayo po, may gusto kayo namin sa ating lesson? Gusto kayo namin? Mga kapatid, ano po, malaki po ang ating nanagutan sa Panginoon Diyos kapag ang ating iglesia ay kulang sa evangelism. Ano po yung mga nangunguna sa iglesia, malaki ang kanila pananagutan sa Panginoon Diyos.
bang isang iglesia ay hindi tumugon sa panawagan ng Panginoon na go and make disciples. Lalo po ng mga leader natin. Sir, baka di ka makakaya lahat, hindi ko na itanong yan. May tanong ako sa mga pastor. Pastor. Sige. Is it right, I mean, is it okay to baptize someone na kahit di mo pa nabigyan ng doktrina yung isang tao? Sir, di pa niya alam kung fundamental beliefs ng Adventist, binigyan natin. Okay lang ba yan o may pagkukulang? Kasi may mga kilala kong ganun, pastor, no? Na talagang gabi-gabi may baptism siya. Yung kanyang kusins na 2 weeks, gabi-gabi nagpabaptize siya. So kung titignan natin, parang natutunan lang ng tao ng pabaptize sa yung message ng gabi yun. Kung magkaganon, then papasok yung responsibility natin na dapat in-nurture talaga yung tao ito. No? Kasi hindi natin pwede question yung conversion mga kapatid eh. Di ba? Ang conversion mga kapatid doon ng tao, hindi yan gawa mo, kundi gawa ng banal na spirito. Kung siya ba talaga ng kanyang buhay, sa pagkilap siya tumanggap sa Kristo ng person sa kapatidas, talagang muna siya. Willing ka ba na bago ka tumanggap mapag-aralan mo muna prinsipyo, yung foundation na meron sa panakasunod. Kung pumayag siya, then okay. Pero kung sabi niya, gusto din ako mapag-antay. Kasi baka bukas kung hindi na ako ni Lord, hindi pa ako nabababismuhan. Wala tayong magagawa doon, at hindi namin pwede pigilan yun. Yun nga lang, papasok yung isang malaking responsibility na kapag i-neglect natin yun, magiging accountable tayo at yun yung i-nurture siya. No? So kung makakakita tayo naman ng instant conversion, kagaya na lang sa kalimbawa rito, yung new law kay Philip, di ba? Binasa lang yung Bible along the way, papunta sa papabalik ng Ethiopia. Sabi nung Yudok nakakita ng tubig, ano ba bang hadlang para hindi ako mabautismo? Nagpabautismo ka. Hindi ko na alam kung may nag-nurture sa kanya. Hindi ko alam ang Holy Spirit. Yun yung kapatid, yung instant conversion. When that time comes mga kapatid, there comes a great responsibility. And the responsibility is to nurture. Okay? Yung continuous na guidance dun sa tao na nagkaroon niya tao na sa akin tao lang instant conversion kasi ang bilis. No? That's the one that's the Holy Spirit siguro. Parang si Saul lang yan yung conversion ni Saul. Diba? Siya ay pumapatay ng mga mananampalataya. They put them into prison. Pero God make a way na siya ay ma-convert. He makes a way na itong si Saul ay magamit niya sa kanyang gawain. To end yung ating lesson, mga kapatid, God is calling us this morning, mga kapatid. Di niya tayo kinakausap tuwiran. Ngunit siya ay nanawagan sa atin sa pamamagitan po ng ating paglaro ngayon to go, make disciples, to baptize, and teach. Mga kapatid, may we respond to this call. Magandang umaga.